May mga pagkain na nakapagpapabuti ng daloy ng dugo, nakakapagpalakas ng testosterone, at nakakapagpataas ng nitric oxide na mahalaga para sa matibay na paninigas ng ari ng lalaki. Ipapakita namin sa inyo ang mga pagkain na ito batay sa mga research. Pangwalo ay pakwan. Ang pakwan ay mayaman sa L-citrulline, isang amino acid na nagiging arginine sa katawan. Ang arginine ay nagpapataas ng nitric oxide na nagpapalawak at nagpapaganda ng mga daluyan ng dugo sa ari ng lalaki, tulad ng ginagawa ng mga gamot sa erectile dysfunction. Gayunpaman, ang pakwan ay may mataas na asukal, kaya kapag sobra ang kinakain dito, maaaring makaapekto sa blood sugar, kaya hindi ito masyadong maganda para sa mga may diabetes. Bukod dito, maaari rin itong magdulot ng butod sa tiyan dahil marami itong tubig. Kaya naman, irerekomenda rin namin ang susunod na prutas. Pero bago kami magpatuloy, pwede bang humingi ng suporta sa pamamagitan ng subscription? Ang bawat subscriber ay mahalaga para sa amin. Pampito ay ang salmon at iba pang matatabang isda. Ang salmon ay mayaman sa omega-3 na nakakapagpapabuti ng daloy ng dugo at nitric oxide na nakakatulong sa mas matibay na paninigas. Mayaman din ito sa vitamin D na nakakatulong na maiwasan ang endothelial dysfunction dahil napapanatili nitong malusog ang mga daluyan ng dugo. Para makuha ang mga benepisyo nito, kumain ng matatabang isda tulad ng salmon 2 beses sa isang linggo. Ang isang serving o 100 gramo na inihaw o niluto ay pwedeng-pwede na. Kung walang salmon, pwede rin ang ibang matatabang isda tulad ng mackerel at sardinas dahil may omega-3 din ito. Tandaan na ang salmon ay maaaring mahal at hindi kinakailangang kainin araw-araw dahil maaaring tumaas ang exposure sa mercury. Bukod dito, kailangan itong lutuin at hindi lahat ng tao ay gusto ng isda. Kaya ang susunod naming rekomendasyon ay madaling hanapin at mura. Pang-anim ay kangkong o mga berdeng gulay. Ang kangkong ay mayaman sa nitrates na nagpapalawak ng mga daluyan ng dugo para sa matibay na paninigas. Kumain ng 1 tasa ng kangkong o mga berdeng gulay araw-araw, tulad ng arugula at kale. Maaari itong idagdag sa salad, smoothie, o niluto bilang side dish. Pero tandaan na ang sobrang kangkong ay maaaring magdulot ng problema sa kidney stones para sa ilang tao. Kaya may susunod kaming rekomendasyon na may kaunting side effects. Panglima ay saging. Ang saging ay mayaman sa potassium na nakakatulong sa pag-regulate ng presyon ng dugo sa pamamagitan ng pagbabalanse ng sodium level sa katawan. Mayroon din itong flavonoids na nakakatulong sa mga daluyan ng dugo. Sa katunayan, ayon sa research, ang mga lalaking may mataas na flavonoid ay may mababang chance na magkaroon ng ED sa loob ng 10 taon. Kumain ng 1 saging sa isang araw. Maaari mo itong kainin ng diretso, hiwain sa oatmeal, o cereal o ihalo sa smoothie. Ang magandang bagay tungkol sa saging ay wala itong side effects para sa karamihan ng tao. Pero kung ikaw ay may diabetes, kailangan mong bantayan ang mga carbs nito. Ngunit huwag lang kumain ng sobrang hinog na saging dahil mataas ito sa asukal. Ito ang dahilan kung bakit ang aming susunod na rekomendasyon ay isa sa mga pagkain na angkop para sa mga may diabetes. Pang-apat ay talaba. Ang talaba ay kilala bilang natural na Viagra. Mayaman ito sa zinc na nakakatulong sa produksyon ng testosterone at libido. Ang kakulangan ng zinc ay maaaring magdulot ng problema sa paninigas. Ang talaba kasama ang ibang shellfish tulad ng tahong ay epektibo sa pagkakaroon ng mas malakas na paninigas at nakakatulong sa pagpapabuti ng daloy ng dugo dahil sa omega-3 fatty acids nito. Kung may talaba, kainin ito paminsan-minsan. Maaari itong kainin ng hilaw na may lemon o lutuin ng bahagya, steamed or grilled. Ang pagkain ng 6 na talaba 1 beses sa 1 linggo o ilang beses sa 1 buwan ay nakakapagbigay ng higit pa sa zinc na kailangan ng katawan. Kaya hindi kailangan na kainin ito araw-araw dahil ang sobrang zinc ay hindi maganda sa kalusugan. Ang problema nga lang sa talaba ay mahal ito at hindi gaanong makukuha tulad ng ibang pagkain. May panganib din ito kapag kinakain ng hilaw, tulad ng foodborne illness. Kaya siguraduhin na galing ito sa lugar na ligtas at mapagkakatiwalaan. Bukod pa rito, hindi rin ito gusto ng lahat dahil sa lasa o texture nito.
Kaya may susunod kaming rekomendasyon ay mas mura at madaling mahanap. Pangatlo ay avocado. Ang avocado ay mayaman sa monounsaturated fats na nakakabuti sa puso at daluyan ng dugo, na mahalaga para sa matibay na paninigas. Mayroon din itong zinc at vitamina E na nakakatulong sa sexual na kalusugan at pagpapalakas ng testosterone sa pamamagitan ng mas mahusay na daloy ng dugo at suporta sa hormone. Kumain lamang ng kalahating avocado sa isang araw o isang buong avocado ilang beses sa isang linggo. Maaari mo itong ilagay sa whole grain toast o idagdag sa mga salad at sandwich. Ang regular na pagkain nito ay nagbibigay ng tuloy-tuloy na supply ng good fats at bitamina. Gayunpaman, ang mga avocado ay may mataas na calorie, kaya kahit ito ay malusog, dapat ay may kontrol pa rin sa dami ng pagkain nito, lalo na kung sinusubaybayan mo ang iyong timbang. Ngayon, magpatuloy tayo sa pangalawang item sa listahan. Pangalawa ay dark chocolate o cacao. Ang dark chocolate na may 70% cacao o mas mataas pa ay may mga flavanol na pinapadali ang pagpapalawak sa mga daluyan ng dugo. Ang pinabuti na sirkulasyon mula sa mga flavanol na ito ay maaaring magresulta sa mas mabuting kalidad ng paninigas. Ang cacao ay naglalaman din ng mga antioxidant na sumusuporta sa kalusugan ng puso na hindi direktang nakikinabang sa paggana ng ereksyon. Upang makuha ang mga benepisyo, kumain ng isang maliit na piraso ng dark chocolate ilang beses sa isang linggo. Maaari mo itong kainin bilang dessert o ihalo ang purong cocoa powder na walang asukal sa smoothie o gatas para sa isang flavanol boost. Gayunpaman, maraming produkto ng tsokolate ang may asukal, taba at caffeine. Kaya ang sobrang pagkain nito ay maaaring humantong sa pagtaas ng timbang at magdulot ng issue kung sensitibo ka sa stimulant. Upang maiwasan ang mga ito, pumili ng high cocoa dark chocolate na may mas mababang asukal at kainin ito ng paunti-unti. Ngayon, kung gusto mong malaman ang pinakamahusay na pagkain para sa mas malakas na paninigas na maaari mong kainin araw-araw, ang susunod na pagkain ay para sa iyo. Number 1 ay ang mga mani, walnuts, pistachios, almonds. Ang mga mani ay napakabuti para sa sexual na kalusugan. Halimbawa, ang mga pistachio ay mataas sa L-arginine na nagpapalakas ng produksyon ng nitric oxide upang suportahan ang daloy ng dugo. Habang ang mga walnut at almond naman ay nagbibigay ng malusog na taba na nakapagpapabuti sa kalusugan ng puso at kolesterol, na tumutulong sa sirkulasyon sa lahat ng mga organ sa katawan, kabilang ang ari ng lalaki. Sa isang maliit na pag-aaral, ang mga lalaking may ED na kumakain ng pistachios araw-araw sa loob ng 3 linggo ay nakapagsabi na sila ay nagkaroon ng makabuluhang pagbuti sa kalidad ng paninigas. Upang magkaroon ng mas malakas na paninigas, kumain ng isang maliit na dakok ng mga halo-halong mani bawat araw. Pwedeng gawin itong snack o topping sa yogurt oatmeal. Araw-arawin mo lang ito at mas lalong lalakas ang iyong pambato.